Hello guys, ito yung radio antenna natin. Yung light beam 5EC. Yan. Ito yung gagawin natin. Ito yung gagawin nating transmitter. Ito naman yung gagawin nating receiver. So, unahin natin yung si transmitter. Gawa tayo ng isang kable. Ito yung magsisilbing power niya. Yan. Tapos, ito ay sa power injector. Yan. Dito. Yung kabila ay ito yung receiver. Yan. Ito yung power injector. Yan. Tapos ito yung uunahin natin, yung transmitter. Yan. Patungo sa computer. Yeah. Let's config. Papakita ko po yung basic configuration ng device natin. Set natin yung IP address ng computer natin. Same pa rin ng IP address ng device. Magkaiba lamang sa port octet. So, pareho lang. 192.168.1. Lagyan natin 25. As is pa rin yung subnet. Ayan. So, punta tayo sa browser natin. Papasokin naman natin yung default IP ng device, which is 192.168.1.20. Ayan. And then, advance. Proceed. Dito naman is select nyo yung country kung saan kayo. Ito na yung password at saka username ng device yung kailangan nyo set. Save. Save. Ayan, ito na yung dashboard ng ating antenna. Set natin muna. First, on natin yung wireless. Saka yung P2P mode. Ito naman yung frequency. For security, ako mag-set ng frequency. Yung Wi-Fi name, yung wireless name ng device. Nasa sa'yo yan kung ano ilalagay mo dyan. Ito yung sa akin, Wi-Fi lab. Underscore. Ayun. Yung network name ko.
Saka yung password, kailangan din ito iset para magkikita yung receiver natin, yung station natin mamaya. Dito naman is yung MAC address kung i-add mo yung client mo, dapat naka-on to siya. Dito, lagay mo yung MAC address. Pwede ka mag-add ng multiple client. Dito naman tayo sa network and then set natin yung IP address. Kung gusto nyo, pwede yung baguhin ng 4th octet, pero sa akin, babaguhin ko ito lahat. As is na yung net mask, yung gateway, hindi ko lang papakita. I-change ko yung device name ko, nalagay ko na transmitter TX. Ito yung transmitter na device. Saka yung date, time zone. Pwede nyo i-change yung password. Kunin ko yung MAC address ng transmitter ko para ma-verify ko kung tama ba to siya mamaya sa station ko. And save. Ngayon, open muna natin yung station natin, yung receiver. Yung default niya is yun, pareho pa rin. 192.168.20 advanced. Select yung boundary pa rin. Pareho lang ang configuration kanina. I-use yung password. I-change mo natin yung pangalan ng device natin. O yung time zone. Punta tayo sa network. I-hide ko lang yung gateway ko.
Ngayon, change na natin yung network na IP network ng computer natin. So, magiging 172 na ito. .18, .30. So, gamitin natin 39. Okay. Kukunin ko muna itong MAC address ng station natin. I-add natin mamaya sa transmitter. P2P mode on. Saka yung Wi-Fi name natin kanina, Wi-Fi underscore lang. Select niyo po ako para makita niyo yung ginawa. Ito po ginawa natin kanina na automatically nakikita natin yung MAC address niya. Saka yung password ng transmitter. Punta tayo sa transmitter natin para i-add natin yung MAC address ng station natin. Ayan, punta tayo ACL, click, add natin yung MAC address ng station. Balik tayo sa station natin. Click natin yung dashboard. Hintayin natin mag-connect. Ayan, connected na po siya guys, ang ating transmitter to receiver, yung station natin. I-change naman natin yung network IP natin sa computer. Ayun. So, may internet na po tayo. Maraming salamat and thank you for watching.